Yan. Okay, guess na. Okay. Yun, so bati muna tayo. So hello po no, kay Excited Crayons, kay Esing Mariano, okay? Junilon Borgonyo, yan. Emily Marquez, yan, okay. Yun, so kamusta po kayo? Okay, wait lang, yan, okay. Yun, so mga kababayan, no, meron pong binabanggit dito si Ping Lacson regarding nga po dito sa insertion. So ito, pag-usapan ngayon natin to, no. So sabi dito, diba? Sumakses sa 50 billion Ping Lacson shares past insertion try of ex-USEX Olaivar Bersamin in 2024 budget. Okay. So ngayon ito malupit, no? 'Di ba yung nirereklamo nga po ng 100 billion no na sinasabi nga po ni Saldico. So bago pala nun, kasi 2025 yun eh. Noong 2024 pala, may nakuha na pala silang 50 billion na insertion. Same personalities din po. Si Olaivar at saka si Bersamin. Okay. O, tignan nyo to, ha. So, basahin natin para makuha natin yung narrative. Sabi dito, Senator Pamphilo Lacson has flagged the alleged involvement of two former senior government officials in what he described as the sprawling kickbacks operation tied on the 100 billion insertion in 2025 national budget. Okay. So ito, interview nyo to sa radio station, no? Okay. Undersecretary Trive Olaivar and former Presidential Legislative Liaison Officer Undersecretary Andran Bersamin, pamangkin nga po ni Bersamin yan ni ES, played key roles in pushing through the controversial budget insertions that funded substandard or non-existent flood control projects long believed to be conduct of multi-billion peso kickbacks. O, di ba? So, ang alarming dito mga kababayan, no, ito. Lacson cited testimony of his VIP witness, former Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, who earlier accused the two officials of orchestrating the massive insertion without knowledge of the President. Oh. So, nag-insert itong dalawang ito, itong pamangkin nga po ni Bersamin tsaka si Olaivar, nang wala pong alam ang Presidente. Oo. The allegation runs counter to the alarm on the claim of resign ako Bicol Saldico, who insisted the order came to the palace. Oh. So ngayon, ewan ko lang daw, kasi una sa lahat, ito. No? Dito po kasi medyo nasita si PBBM eh. Takero, bakit pinirmahan ni Presidente Bongbong Marcos yung GAA? No, actually, yung iba hirap sagutin ito eh. Sinubukan ko yung ibang mga kaibigan natin, mga vlogger eh, na anong sasagot nyo dito pag yung sinabi ng mga DDS na bakit pinirmahan ni Presidente yung GAA? Oo. So, kasi mga kababayan po kasi, tandaan po natin, hindi porket na pinirmahan po ng isang tao, di ba? Kung malinis naman yung intention niya, di ba? Wala siyang kasalanan dito. Kasi for example, mga kababayan, alam po ng Presidente na ginawa po ng Senado at saka ng mga congressman yung trabaho nilang gumawa ng budget. Presumption of innocence at tatawag doon kung doon nagkakamali. Oo. So, syempre, bilang si Presidente, itong mga to, naniniwala ako na ginawa ng mga senador at mga congressman yung trabaho nila. So, pipirmahan ko to. Alam nyo, papalpak si Presidente dito, pag pinirmahan niya na nga yung budget, na alam niyang mali. Presumption of regularity pala, sorry. Presumption of innocence, sorry. Presumption of regularity. Kasi regular naman kasi mga kababayan, nadadaan talaga yung budget sa Senado at sa Congress. Oo. So, pipirmahan ng Presidente yan kasi mayroong presumption of regularity. Oo. Papalpak po or magiging sangkot ng Presidente dito, pag pinirmahan niya po yung GAA, na inutos niya, o yan, mag-insert kayo dyan, na kung bahala sa inyo, pipirmahan ko naman ito sa huli. Ganun po yun. Kasi, kaya nga merong debate. Kaya nga merong first reading, second reading, third reading. Kaya nga merong BICAM. So ngayon, kung isisisi nyo dahil sa Presidente yan, tanggalin na lang dapat yung BICAM, yung first reading, yung debate sa Kongreso, tsaka sa Senado, tanggalin na lang dapat yan. Sa Presidente na lang dapat, ipagawa.
Oh, tandaan natin na pumirma ang presidente natin in good faith. So wala siyang kasalanan doon. Di ba? Ang importante dito, nakita niyo may mali, gumawa ng paraan para itama. Hindi po katulad nung ginawa po ni Digong, nung alam niya ng mali, pinabayaan niya lang. O, di ba? Tama naman. Oh. So, sabi pa dito, continue natin. Okay. So, according to Lacson, those behind the scheme were emboldened to attempt a repeat performance in 2025 after successfully pulling off a similar maneuver in the previous year. He recalled that in 2024, around 50 billion in program operation was released for various infrastructure works, 30 billion of which allegedly went to flood control. 2024 po ito kasi wala pa kasi pinlakson dun po sa sa Senado nito. Kaya hindi nabantayan. Di ba? So ngayon mga kababayan, okay. 6 years wala napakulong korap si Digong. Kaya nga di ba? So ngayon mga kababayan, ito. Wala po kasing wala po kasing kaibigan kay PBBM So ito nabalita ito noong nakarang araw pa Plunder conspiracy case Aid versus ex-undersecretaries Bersamin, Olivar at si Bernardo. Pati si Jose Bernardo, damay pa rin pala dito, So, the Ombudsman is eyeing possible case of conspiracy to commit plunder against 3 former officials tagged in flood control corruption scandal. Alam niyo ito yung sinasabi ko mga kababayan, Ito. Kung ako si PBBM at ako ay sangkot dito nga po sa flood control project, tulad na sinasabi po ng mga bobong mga DDS, sa tingin nyo ba, pag-resignin ko pa ba si Bersamin? Tsaka si Olivar? Kakanta ako ng mga yan Sa tingin nyo ba, pag-resignin ko pa si Pangandaman at papaimbestigan ko pa kay Ombudsman Rimulya? Napaka-illogical ng logic in the first place. Di ba? Napaka-illogical naman kasi noon. Kasi kung ako si PBBM at alam kong gumawa ko ng kasalanan sa flood control scandal at damay si Bersamin, makakuntsaba kami, hindi ko pagre-resignin yan. Sasabihin ko, dito ko lang sa tabi ko, akong bahala, dalawa tayo dito. Gaguhin natin sila. Parang ginawa nga po ni Digong tsaka ni ni Duque. Di ba? Si Digong tsaka si Duque, di ba? Ganun ang ginawa. Obvious na po na magnanakaw si Duque dahil nga po sa kasabwat ni Duque si Digong, hindi pinag-resign. Di ba? So ngayon, ako mas lalo nga po akong naniwala na wala ka nalaman si PBBM dito kasi pinag-resign niya nga po si Bersamin at saka si Pangandaman ng DBM. Kaya medyo hindi ko makuha talaga yung logic, kung ano bang logic meron itong mga bobong mga DDS na to, Masarap po talaga may sangkot lang talaga si PBBM, kahit illogical, gagawin po nila. Di ba? Pero by the way, mga kababayan, total, labisto naman na to ni Ping Lacson, sana, di ba, isama rin po ito sa posibleng ikaso sa kanila sa ICI. No?